Leading innovations, transforming lives. Batangas State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission, a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation.
thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Halika na, ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangka. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bat State U, arason na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyong #1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the volume of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 96.5, the rhythm of the sea. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 96.5, the rhythm of the sea. 96.5, the boys and 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 rhythm of the sea. Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa. Mga isyong nilambat pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. WBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Bat State Ulat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa impilang Sparta ng Kanlurang Batangan, ito ang Bat State Ulat sa Umaga. Bat State Ulat sa Umaga! Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5. The Voice and Rhythm of the Sea. Bat State Ulat sa Umaga! Araw po ng Huwebes at ito na nga ang ating araw ng anibersarya sa radyo, August 17, 2023. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. Bat State Ulat sa Umaga! Kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University Aras of Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan.
At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. Para sa unang ratsyada ng mga balita, resolusyon o bill sa pagtaas ng sahod sa Laguna at buong Calabarzon, isinumite na. Pamahalaang lungsod ng Tanawan bukas sa mga residenteng nangangailangan ng tulong pinansyal. Linggo ng Kabataan 2023, masayang ipinagdiwang sa Tanawan. At TB cases sa Calabarzon na nanatiling manageable ayon sa DOH. Para sa unang ratsyada ng mga balita. Resolusyon o bill sa pagtaas ng sahod sa Laguna at buong Calabarzon, isinumite na. Inihain sa Kongreso ni Laguna 2nd District Representative Ruth Mariano Hernandez noong Lunes, August 40, ang House Resolution 1172 na naglalayong mapabilis ang paglalabas ng kautosang magtataas ng sahod sa Laguna at sa buong Calabarzon. Ang resolusyong ito ay layong himukin ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB 4A ng Department of Labor and Employment 4A na maglabas ng nararapat na kautusan para itaas ang sahod ng mga manggagawa. Matatandaang nasa 350 pesos hanggang 470 pesos lamang ang minimum wage sa buong rehiyon kumpara sa 610 pesos minimum wage rate sa NCR. Kaya naman umaasa si Congresswoman Ruth na mas mapabilis ang proseso nito upang masolusyonan ang mababang sahod ng mga trabahador. Samantala, pamahalaang lungsod ng Tanawan bukas sa mga residenteng nangangailangan ng tulong pinansyal. Tuloy-tuloy ang pag-abot ng tulong ni Mayor Sonny Perez Collantes sa pangangailangan ng bawat Tanawenyo sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanyang mga kababayan na dumulog sa tanggapan ng mamamayan na may layuning magbigay ng tulong pinansyal. Kabilang sa mga nahandugan ng benepisyo ay ang mga residente na nangangailangan ng burial assistance, medisina at pagdadialysis. Samantala, nagbukas ang nasabing tanggapan mula kahapon hanggang ngayong Biyernes para sa mga Tanawenyong nangangailangan ng tulong. Yan at iba pang maiinit na mga balita makalipas ang isang paalala. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagputok ng bulkan ay lubhang mapanganib na tagpong hindi inaasahan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang aktibong bulkan, narito ang mahalagang paalala. Kapag may abiso na ng paglikas sa inyong lugar, agad na maghanda ng emergency bag na naglalaman ng mga pangunahing pangailangan tulad ng mga pagkain, flashlight, radyo, baterya, damit at iba pa. Magsuot ng mahabang damit katulad ng long sleeve at pajama na magsisilbing proteksyon kung sakaling abutin ka ng pagputok ng bulkan. Huwag din kalimutang magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang abo. Huwag nang maging matigas ang ulo at sumunod sa tagubilin na pinababatid ng PVOCs. Lumikas sa lugar na itinakda ng local government bilang evacuation center. Makinig sa bawat anunsyong ibababa ng pamahalaan upang maging handa sa kung anumang pagbabago. Tumutok sa DWRS 96.5 upang malaman ang mga pinakabagong balita at impormasyon ukol dito. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWPX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin, dito lamang yan sa Bat State Ulat sa Umaga. Bat State Ulat sa Umaga. Linggo ng Kabataan 2023, masayang ipinagdiwang sa Tanawan. Bat State Ulat sa Umaga. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Yana Lee Balakiote. Yana Lee, i-Bat State Ulat mo.
Makulay at masayang ipinagdiwang ng mga kabataang Tanawenyo at mga kawani ng pamahalang lungsod ng Tanawan ang Linggo ng Kabataan nitong nagdaang 13 ng Agosto. Sama-samang nagtipo ng mga kabataan sa lungsod na pinangunahan ni Mayor Sunny Perez Colliantes, katuwang si LYDO Tanawan City Head Mr. Rex Quimio at sangguniang kabataan na pinangunahan naman ni SK President John Kennedy Makalindong. Bahagi ng nasabing pagdiriwang ang paglulunsad ng ilang mga programa, kabilang ang masayang color fun run at tree planting activity na isinagawa sa Sabang Eco Park. Naisa katuparan ng nasabing selebrasyon sa tulong ng iba't ibang organisasyon, ahensya at mga kabataang nakiisa at lubahok mula sa mga barangay sa lungsod. Para sa Bat State Ulat, ako si Yaneli Balakyot ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Yaneli Balakyot. Samantala sa iba pang balita, TB cases sa Calabarzon nananatiling manageable ayon sa DOH. Para naman sa balitang yan, narito si Melvin Dastas. Melvin, i-Bot State, ulat mo. Nananatiling manageable ang bilang ng mga kaso ng tuberculosis sa Calabarzon ayon yan kay Dr. Eva Mariturio, ang Infection Disease Cluster Head ng Department of Health Region 4A sa pagsasabay ng paggunita sa National Lung Month ngayong Agosto. Ayon sa mga datos, umabot na sa higit 34,000 mga kaso ng tuberculosis sa reyon mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito. Bilang tugon, nag-abiso si Dr. Turio sa publiko tungkol sa tamang pangangalaga sa kalusugan ng mga baga upang maiwasan iba't ibang uri ng sakit tulad ng tuberculosis. Pinayuhan niya naman ang publiko na kung magtatagal ng 2 linggo ang nararanasang ubo, mas mainam na kumonsulta na sa doktor o sa pinakamalapit na rural health unit. Samantala, inihayag naman ni Dr. Turio na libre ang mga gamot para sa tuberculosis sa mga health center. Para sa Bat State Ulat, ako si Melvin Dastas ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Melvin Dastas. At yan nga po ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid namin sa inyo ang ikalawang bugsod ng mga balita, kaya naman manatiling nakatutok. Dito lamang yan sa DWBX 96.5. The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Narito ang ilang tagubilin sa oras ng lindol. Ang lindol ay isang sakuna na nagmumula sa pagyanig at pagbibitak-bitak ng lupa. Maraming pinsala at panganib ang maaaring gawin nito. Kaya't dapat alam natin kung anong mga hakbang ang nararapat nating gawin bago at pagkatapos ng lindol. Maghanda ng isang bag laman ng pangunahing pangangailangan na maaaring bitbitin sa oras ng pagyanig gaya ng mga delata, noodles, bigas, tubig, gamot at iba pa. Kung ikaw ay nasa loob ng isang gusali, manatiling kalmado at humanap ng lugar na malayo sa mga bagay na maaaring bumagsak. Takpan ang ulo ng iyong mga kamay, bahagyang yumukod at magtago sa ilalim ng matibay na mesa o kama habang nagpapatuloy ang lindol. Iwasang tumigil sa harap ng matataas na gusali, poste o mga puno na maaaring bumagsak. Kung ikaw naman ay nagmamaneho, huminto sa isang lugar na malayo sa mga bagay na maaaring matumba gaya ng mga poste at iba pa. Iwasang lumapit sa tulay at tunnel dahil maaaring masira mga ito habang papalakas ang lindol. Kung ikaw naman ay nakatira sa tabing dagat, maging alisto sa mga abiso mula sa local government unit dahil sa banta ng tsunami. Kung ikaw naman ay nakatira sa mataas na lugar, maging handa sa posibleng pagguho ng lupa. Suriin ang sarili at tingnan kung ikaw ay may pinsalang natamo sa katawan. Maging handa sa aftershocks na maaaring sumunod makalipas ang ilang minuto. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin 36 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. At para nga sa pagpapatuloy ng ating balitaan, narito na ang ikalawang pasada ng mga balita.
Programang Kabataan Fair 2023 negosyo handog ng SK Federation para sa mga Imusenyo. Most Wanted Person Provincial Level sa kasong rape, arestado. 11 anyos na lalaki patay matapos tamaan ng kidlat sa Lucena. Para sa ating balitang Good Vibes, PWD sa Calamba, Laguna, hinangaan ng mga netizens. At para sa balitang sports, SBP tiwala na magiging matagumpay ang pagsasagawa ng FIBA Basketball World Cup sa Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, programang Kabataan Fair 2023 negosyo, handog ng SK Federation para sa mga Imusenyo. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Katrina Honson. Katrina, i-Bot State, ulat mo. Sangguniang Kabataan Federation ng Imo City na may temang Kabataan Fair 2023 Nega Show bilang bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Kabataan ngayong Agosto. Magsisimula ito sa darating na August 25 to 27, 2023, Biyernes hanggang Linggo, 4 o'clock p.m. to 10 o'clock p.m. sa Bermosa Daang Hari, Barangay Pasong Buhayon 1, Imo City. Ang nasabing Kabataan Fair 2023 ay may iba't ibang aktibidad tulad ng food and non-food exhibit, entertainment, raffle at auto show. Binigyan pagkakataon din ng mga nais na makalahok ng mga kabataang negosyante at automotive business owners sa nasabing programa. Gayunpaman, mangyari lamang mag-message at tanggapan ng City of Imo's Youth Affairs Office upang malaman ang buong detalye kung paano sumali. Para sa Bot State Ulat, ako si Katrina Honson ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Katrina Honson. Samantala, iba pang balita, Most Wanted Person Provincial Level sa kasong rape, arestado. Timbog ang Most Wanted Person Provincial Level sa kasong rape na kinilalang si Jesus Kina Jr. E. Blanca. 47 anyos sa isinagawang manhunt operation ng Tanawan City Police Station sa Barangay Real, Calamba City, Laguna, kamakailan. Ayon sa mga otoridad, bandang alas 4 ng hapon ang naaresto ang suspect sa naturang lugar at nasa kote ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 6, Tanawan City, na may petsang January 4, 2023 at walang inirekomendang piyansa. Matatanda ang naganap ang insidente noong ikawalo ng Oktubre taong 2022 sa Barangay 3, Tanawan City, Batangas. Samantala, ibang balita naman tayo. 11 anyos na lalaki patay matapos tamaan ng kidlat sa Lucena. Para sa balitang iyan, narito si Winchell Tendan. Winchell, i-Bot State, ulat mo. Nagsagawa ng seminar patungkol sa kahalagahan at benepisyo ng breastfeeding ang Nutrition Division ng City Hall. Nasawi ang isang minor de edad na lalaki matapos tamaan ng kidlat habang naliligo sa dagat sa barangay Dalahican, Lucena City noong Lunes ng hapon. Ayon sa ulat ng mga otoridad, naglalangoy ang biktima bandang alas 3 ng hapon nang bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng pagtama ng kidlat. Then na-arrival na ang biktima ng isugod ito sa ospital dahil sa tinamo nitong paso sa katawan. Good news updates dito sa Balitang Good Vibes. At para nga sa ating balitang Good Vibes, isang PWD sa Calamba, Laguna, hinangaan ng mga netizens.
Para iulat ang ating Good Vibes balita, narito si Angel Vidal. Angel, i-bot state, ulat mo. All-out champion sa skateboard ang binatilyong si Kevin Almazan na isang PWD sa Calamba, Laguna. Siya ay 18 years old na may 30 tropeyo nang naiuwi. Abadi lang yan! Ang makapigil hinangang stunts at paghatas sa paggawa ng tricks ay talaga namang kinabibiliban. Ayon kay Kevin, maganda raw para sa kanya ang ginagawa niya dahil nakakatanggal raw ito ng stress. Nakakatulong din daw ang kanyang pagsali sa mga kompetisyon dahil nabibigyan niya ng pinansyal ang kanyang mga magulang. Skateboard mismo ang nagsisilbing gabay at paa niya at hindi niya rin daw iniisip ang kanyang kakulangan dahil para sa kanya ay isa siyang normal. Ngunit sa kabila ng kanyang kondisyon ay di maiiwasan ng mga taong nambubuli. At ang say naman ni Kevin ay huwag na lang pansinin dahil wala siyang mapapala. Kaya naman sa bawat kompetisyon, si Kevin ay never say die dahil sa bawat laban ay bitbit niya ang pusong palaban na hindi susuko hanggang dulo. Talaga namang siya ay hinahangaan at patunay na hindi hadlang ang kapansanan para maabot ang pangarap. Para sa Bat State Ulat, ako si Angel Vidal ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Sports Balita. At para naman sa ating sports balita, SBP tiwala na magiging matagumpay ang pag-asagawa ng FIBA Basketball World Cup sa Pilipinas. Para naman sa balitang yan, narito si Marwin Gonzalez. Marwin, i-bot state, ulat mo. May tiwala ang presidente ng Samaang Basketball ng Pilipinas na si Al Panlilio na magiging matagumpay ang pag-host ng bansa ng FIBA Basketball World Cup na magsisimula sa Agosto 25. Sa ngayon, nasa 75% na sila sa paghahanda kung saan ang lahat ng mga venue ay magkakaroon ng mga pagbabago. Naniniwala siya na malalampasan ng Pilipinas ang 32,616 na talaan ng kalahok noong 1994 FIBA World Cup Championship sa laban ng USA kontra Russia. Kasama sa mga nakumpirma na pupunta ay si NBA legend at FIBA ambassador na si Dirk Nowitzki. Ang Philippine Arena, kung saan idaraos ang opening ceremony ng FIBA World Cup, ay nagtala ng record-breaking na 54,589 na manonood noong Game 7 ng PBA sa 2023 Commissioner's Cup Finals, kung saan naglaban ang Barangay Ginebra at Bay Area. Para sa Bat State Ulat, ako si Maureen Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Marwin Gonzalez. Samantala para sa ating ulat, panahon. Ngayong araw ng Huwebes, magiging maulap ang kalangitan at malaki ang tsansa ng mga pag-ulan sa Palawan. Habang sa nalalabing bahagi naman ng Luzon ay magiging mainit lalo na sa tanghali, subalit makakaranas sa mga pag-ulan maaaring sa hapon at sa gabi. Sa bahagi naman ng Visayas, gayon din sa Mindanao, partikular na sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga ay hasahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan dala ng habagat. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan ang pulupulong pag-ulan. Wala namang nakataas na gale warning kung kaya't maaaring makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Pero syempre, iba yung pag-iingat pa rin ang paalala. Ang araw ay sumikat kaninang 5:43 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang 6:17 ng gabi. At para naman po sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 56.77. Canadian dollar, 42.07. Singaporean dollar, 41.81. Saudi Riyal, 15.14. Euro, 61.91. Chinese Yuan, 7.79. At Japanese Yen, 39 centavos. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag.
pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Katuwang ang buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Huwag kalimutang mag-like and follow, mag-subscribe sa ating mga social media accounts, sa ating Facebook, YouTube at TikTok account at DWBX 96.5. At nga po pala, mamayang alas 10 ng umaga ay magkakaroon tayo ng live performance ng ating mga maging kalahok o yung ating nag-first, second, and third for our tulaan sa radyo. Kaya abangan nyo po yan dahil interviewin natin sila mamaya at gayon din ay maririnig natin live ang kanilang performance. Gayon din, mamayang hapon, alauna ng hapon, may isa kaming palaro na tiyak magpapaaliw din sa inyo. At happy anniversary DWBX August 17, 2021. Ang una tayong nagkasama-sama at ngayon nga ay August 17, 2023 at patuloy na namamayagpag at naglalayag ang estasyon. Makita tayo muli bukas alas 8 hanggang alas 9 ng umaga para sa mainit na balitaang hatid ng Bat State Ulat sa umaga. Muli ako po naging ka-Bat State Ulat, Lenny Ilaw. Manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasof-Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence. Halika na, ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangka.
Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Boses ng Pat State yung arason, na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hantid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyong number 1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the voice and rhythm of the sea. 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 Heto na, aarangkada na ang PWBX 96.5, the voice and rhythm of the sea.